Luzon. Magandang umaga, Visayas. Magandang umaga, Mindanao. Ihahatid namin sa inyo ang mga may init na balita. Mga balitang walang alinlangan dito sa Balitang Silangan. Headlines: Chemical tumagas mula sa pabrika sa Quezon City. Bata na kuryente sa Christmas lights ng mall sa EDSA. France naka-alerto pa rin ilang araw matapos ang pag-atake. Mga Pinoy sa Belgium nangangamba sa ginagawang manhunt. Grabe nga ba ang galit ni Bea Binene kay Jake Vargas? Octopus man sa Pilipinas natagpuan. Rodrigo Duterte para sa 2016. Rojas, siya daw ang unang politiko na sumakay ng MRT. FEU wagi sa Season 78 ng UAAP Men's Basketball. Alamin ang lagay ng trapiko at panahon ngayon. Simulan natin to, partner. Local news. Umalingasaw ang paligid ng Barangay Bagong Bayan sa Quezon City dahil sa pagtagas ng kemikal mula sa isang pabrika. Umalingasaw ang paligid ng Barangay Bagong Bayan sa Quezon City dahil sa pagtagas ng kemikal mula sa isang pabrika nitong linggo ng hapon. Nagmula ang alingasaw sa Cameras Technologies Incorporated sa Kalya Industria at ngayon umabot na hanggang sa ilang lugar sa Pasig. Ayon kay Hill Usina, Corporate Pollution Control Officer ng Cameras Technologies Incorporated, fumes o aso ang nagdudulot ng masangsang na amoy. Ipinaliwanag ni Usina na ang styrene monomer is supposedly liquid na nag-solidify. Habang nagsosolidify, nagke-create ng heat and itong heat na ito, magke-create siya ng fume. Yung fumes, nagbigay ng di magandang amoy sa paligid. Dagdag pa niya, ngayon lamang naganap ang pag-alingasaw sa pabrika. Kasalukuyan na aniyang pinaandar ang lahat ng control systems upang tuluyan ng maglaho ang amoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection at Disaster Risk Reduction and Management Office ng Quezon City, hindi na panatili ng maayos ang temperatura ng kemikal kaya ito nagbunga ng aso. Gayunman, wala anilang peligrong sumabog ang kemikal at hindi rin ito makasasama sa kalusugan. Ani Usina, maaaring makipag-ugnayan ng mga apektado sa numerong 0917-8568-575 upang mabisita ang lugar. Ako si Christine Calalo, nagbabalita para sa Silangan. Samantala, 2 taong gulang na bata ang nakuryente sa Christmas lights ng isang mall sa EDSA North, Quezon City. 2 taong gulang na babae ang nakuryente sa Christmas lights ng isang mall sa EDSA North, Quezon City. Ayon sa ama ng bata na si Tommy De La Rosa, nagtamo ng 3 sugat sa kamay ang kanyang anak na patuloy na inoobserbahan ng mga doktor. Kwento ni De La Rosa, kasama niya ang anak at hinihintay ang misis nito sa ikalawang palapag ng mall, alas 7, linggo ng gabi. Hindi aniya niya napansin na hawakan ng anak ang konektor ng magkakadugtong na Christmas lights. Nagulat na lang aniya siya nang makita ang nangingitim na mukha at naninigas na katawan ng anak. Hinanakit ng pamilya nang humingi sila ng tulong sa gwardya ng mall para dalhin sa klinik ang bata. Hindi umano nito alam kung ano ang gagawin. May mga dumating man na umano'y nurse. Sa employees clinic na nasa basement pa umano sila dinala upang bigyan ng first aid ang bata. Hindi rin umano nadala agad sa ospital ang bata dahil hinihintay pa ang building administrator at pinagawa ang ama ng statement. Wala rin umanong ambulansya at sa halip ay sa taxi pinasasakay ang biktima upang madala sa ospital. Sa inis, sariling kotse na lang ang ginamit ni De La Rosa upang isugod ang anak sa ospital alas 8 ng gabi. Balak magsampa ng kaso ng pamilya laban sa mall dahil umano sa kapabayaan. Ako si Christine Calalo, nagbabalita para sa Silangan. National News, hindi pa sigurado kung papayagan ng Commission on Elections o COMELEC na tumakbo sa pagkapangulo si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Iuulat ni Jo Marie Cabajo. Davao City Mayor Rodrigo Duterte ipapatikim ang unang 100 araw kung siya ang mananalo bilang Pangulo sa darating na eleksyon 2016. Sa panayam kay Duterte, sinabi nito na sa unang 100 araw pa lamang ng panunungkulan ay paiiralin agad niya ang sariling estilo at brand of justice kung saan tinutukoy nito ang kriminalidad at graft and corruption ng unang tututukan kapag umupo sa kapangyarihan. Samantala, nang matanong tungkol sa issue ng Disbursement Acceleration Program na idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema,
Sinabi ni Duterte na ipauubayan na umano niya sa batas ang pag-uusig sa mga promoter neto sakaling palarin siya sa 2016 presidential elections. Samantala, inaasahan na magiging mapayapa umano ang halalan sa Davao City sa susunod na taon kung ikukumpara sa ibang lugar kung saan matindi ang bakbakan ng mga magkakalaban sa eleksyon. Tinuldukan na kasi ng mga Nograles at Duterte ang 30 taong alitan sa politika. Kasunod dito ng pagkukumpirma ni Duterte ng pagtakbo sa pagkapangulo at pagbawi sa kanyang kandidatura bilang mayor ng Davao City dahil ang anak nitong si Sara ang tatakbo bilang alkalde. Si dating House Speaker Prospero Nograles naman ay binigyang diin na walang anak niya ang sasabak sa lokal na halalan. At ang panganay na si Davao City Representative Carlo Alexei Nograles ay tatapusin ang huling termino at saka tatakbo sa pagkasenador. Samantala, ang pangalawang anak nito na si Jericho Coco ay second nominee naman ng PBA o Partido ng Bayaning Atleta Party List na sasabak sa 2016 Party List elections. Nagpahayag din si Nograles na susuportahan ang kampanya ni Duterte. Ako si Jomari Cabahug, nagbabalita para sa Silangan. Samantala, bago pa man masakyan ng mga politiko ang problema ng Metro Rail Transit, sumasakay na rito ang presidential aspirant ng daang matuwid na si Mar Rojas. Iuulat ulit ni Jomari Cabahug. Hirit ni Mar Rojas, siya daw ang kauna-unahang politiko na sumakay ng MRT. Ika niya, ang iba gumaya lamang. Bago pa man nagsakayan ng mga politiko sa problema ng Metro Rail Transit o MRT, sumakay na rito sa pagpasok sa trabaho ng presidential aspirant ng daang matuwid na si Mar Rojas. Sa Meet the Inquirer Multimedia Forum, muling napag-usapan ang pagsakay ni Mar Rojas sa MRT noon siya ay kalihim ng Department of Trade and Industry sa ilalim ng Estrada Administration. Ako si Jomari Cabahug, nagbabalita para sa Silangan. International news, nagmistulang ghost town ng ilang bahagi ng city center sa Brussels, Belgium sa ikatlong araw ng Terror Alert Level 4. Iuulat ni Jomil Kalayag. Nagmistulang ghost town ng ilang bahagi ng city center sa Brussels, Belgium sa ikatlong araw ng Terror Alert Level 4. Sarado pa din ang maraming business establishments, walang klase ang mga estudyante at sarado ang mga subway stations. Pinaghahanap pa di umano ng otoridad si Salah Abdeslam, isa sa pangunahing sospek sa Paris terror attacks. Ito ang Sunday crowd sa Grand Plaza na dati-rati siksikan ng mga turista. Maraming restaurant ang nilangaw, bawat kanto ay mirmorondang pulis at nagkalad ang mga armored vehicle. Tinutukoy nila ang Belgium national na si Abdelhamid Al-Baoud na namatay sa Sandinist assault operation noong Huwebes. Kinilala si Al-Baoud na mastermind ng Paris attacks. Isa ang negosyanteng si Henry Grande sa mga naapektuhan ng security alert sa Brussels. Kailangan niyang isara sa halos 2 araw ang chicken restaurant business. 27 years na sa Belgium si Henry at 3 taon na ang kanyang negosyo. Ito raw ang unang pagkakataon na nakita niya ang Belgium na nasa peligro. Umaabot sa 6,000 ang bilang ng rehistradong Pilipino sa Belgium. Ako, si Jomil Kalayag, nagbabalita para sa Silangan. Samantala, hindi tumitigil ang mga otoridad sa France para mahuli ang mga teroristang nasa likod ng madugong pag-atake sa Paris. Muli, iuulat ni Jomil Kalayag. Hindi tumitigil ang mga otoridad sa France para mahuli ang teroristang nasa likod ng madugong pag-atake sa Paris noong Sabado. Sinalakay ng mga otoridad ang isang lugar sa Saint-Denis, France. Patay ang 2 hinihinalang terorista ayon sa isang opisyal. Patay ang isang babae nang pasabugin niya ang suot na suicide belt. Napatay naman ng sniper ang isa pang sospek. 2 eroplano naman ng Air France na biyaheng Amerika papuntang Paris ang na-divert dahil sa bomb threat. Galing Los Angeles ang unang eroplano na na-divert at naglanding sa Salt Lake City. Sumunod ang eroplanong galing Washington na na-divert sa Holy Pass, Nova Scotia. Ayon sa isang opisyal ng US government, nasa ere na ang 2 eroplano nang may tumawag na may banta ng pangbobomba. Hindi tuloy maiwasan ng ilang taga-France na matakot ang pag-atake sa Paris, gaya ng 16 na taong gulang na si Valerie Mongoya. French citizen na siya pero pusong Pinoy. Nasa Pilipinas si Valerie para sa kanyang on-the-job training sa kursong fashion designing. Madalas niyang kamustahin ang mga magulang sa Paris. Para naman sa paring Frances na si Father Daniel Godefroy at isang French volunteer, Patrick Peton, nakakataba ng puso ang pinakikitang malasakit ng buong mundo para sa France matapos ang pag-atake. Dasal nila na matapos na ang kaguluhan di lang sa France maging sa ibang bansa.
Ako, si Jomil Kalayag, nagbabalita para sa Silangan. At yan ang maiinit na balita sa lokal, national at international. Papunta naman tayo sa balitang trapiko, ihahatid ni Noel Cabuso. Nandito po tayo ngayon sa Santa Mesa kung saan nakikita po natin sa bandang kanan na light to moderate traffic papuntang Mandaluyong at San Juan. At sa bandang kaliwa naman po ay papuntang Recto at Cubao. Tignan naman natin ang lagay ng trapiko sa ibang lugar. Sa may EDSA show, kung makikita nyo, mabagal na ang usad ng trapiko. Yan ay mga papuntang Top Avenue. Sa mga papunta namang Santolan, Monumento, moderate na ang lagay ng trapiko. Pati papuntang Green Hills sa San Juan. Sa Cubao naman ay maluwag-luwag pa naman ang kalsada. Kaya sa mga papuntang North Avenue, mapapadali ang inyong biyahe. At yan ang balitang trapiko ngayon. Ako si Noel Cabuso, nagbabalita para sa Silangan. At yan ang balitang trapiko ngayon. Punta naman tayo partner sa balitang entertainment. Alamin natin ang balitang showbiz at human interest ni Vince Cabrera. Maraming salamat, Christine at Jomil. Nandito naman ako ngayon para ihatid sa inyo ang chika for showbiz happenings para ngayon at ang sobrang nakaka-interesadong human interest. Kaya ito na at huwag natin patagalin pa ang mga pangyayari dito sa Silangan. Grabe nga ba ang pagkagalit ni Bea Binene kay Jake Vargas? Grabe nga ba talaga ang galit ni Bea Binene sa dati niyang ka-love team na si Jake Vargas? At ganoong klaseng trato ang naranasan ni Jake Vargas sa debut ni Bea Binene. Para bang hindi man lang naramdaman si Jake doon, na parang hindi nakita si Jake sa okasyong iyon. Kahit man lang sa 18 Roses ay hindi isinama si Jake Vargas. Last minute na kung saan ay napagdesisyonan nga ni Jake Vargas na dumalo sa debut. Ngunit kung alam lang nila na ganoon pala ang gagawin kay Jake Vargas, ay sana ay hindi na siya pinapunta. Sabi ay magiging parang reunion ito ng Twin Hearts. Pero kahit isang picture man lang, ay wala si Jake Vargas. Punta naman tayo ngayon sa ating human interest. Octopus man nasa Pilipinas. Isang Pilipino na nagngangalang si Rudy Santos ay pinanganak na may craniopagus parasiticus o sa Ingles, parasitic twin. Ito ay isang kondisyon na kung saan ay ang kambal ay hindi napaghiwalay habang nasa loob ng tiyan ng ina. Dahil sa kadahilanang ito, ang kakambal ay nadagdag sa katawan ng kanyang kakambal. Siya ay may 4 na kamay at 3 binti. Si Rudy Santos lamang ang nakatagal sa ganitong kondisyon. Ayan na nga po ang mga nag-iinit na showbiz at human interest dito sa Silangan. Balik tayo dyan sa inyo, Christine at Jomil. Maraming salamat, Vince Cabrera. Alamin naman natin ang balitang sports ni Noel Cabuso. Balita sa Silangan. FEU Tamaraws itinanghal na kampiyon sa Season 78 Men's Basketball. Winakasan ng Far Eastern University Tamaraws ang isang dekadang tagtuyot sa UAAP Men's Basketball title. Matapos maungusan ang University of Santo Tomas Tigers 67-62 sa naging dikitang Game 3 ng UAAP Season 78 Men's Basketball Finals kahapon sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Pinangunahan ni Mark Bello na sumabak sa kanyang huling laro sa liga, ang Tamaraws sa ginawang 23 puntos at 8 rebounds. Kinamada ni Roger Pogoy ang 7 sa kanyang 14 puntos sa huling 3 minuto at 7 segundo ng laro, kabilang ang clutch 3-pointer sa harap ng depensa ni Louis Vigil para tuluyang ibigay sa FEU ang kalamangan, 61-60. May 1 minute and 27 seconds ang nalalabi sa laban. Sinundan ito ng driving layup ni Mike Tolomia na nagsara sa 12-3 ratsyada ng Tamaraws. Sinelyohan ng Tamaraws ang kanilang ika-20 seniors basketball title sa pamamagitan ng defensive stops at 3 free throws sa huling 18.2 segundo ng laro mula sa isang buslo ni Bello at ang isang paris ni Russell Escoto. Pinatahimik din ng FEU ang opensa ni UST forward at Game 2 hero Kevin Ferrer na nalimita sa 6 na puntos. Bumitaw lamang si Ferrer ng 7 tira sa laban matapos tapatan ang kanyang career high 29 points noong Sabado.
Pinamunuan ni Ed Takiwag ang Tigers sa ginawang 21 puntos, subalit ang kanyang mga turnover sa huling bahagi ng laro ay nagsilbing mitya para tuluyang mabigo ang kanyang kapunan. Pinarangalan naman si Belo bilang Finals MVP matapos mag-average ng 17.3 puntos, 10.7 rebounds at 1.0 block kada laro para sa pangkampyonatong serye. Ako si Christian Noel Cabuso, nagbabalita para sa Silangan. Maraming salamat, Noel Cabuso. Narito naman si Vince Cabrera upang ihatid sa atin ang balitang panahon ngayon. Maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at paglupulong, pagkidlat, pagkulog ang mararanasan sa rehiyon ng Cagayan Valley, Kabikulan, Silangang Kabisayaan, Caraga at mga lalawigan ng Aurora at Quezon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat o pagkulog ang iiral sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na hangin mula sa hilagang Silangan ang iiral sa hilagang Luzon. At mga baybayang dagat nito ay magiging katamtaman hanggang sa kung minsan ay maalon. Sa ibang dako, ang hangin ay magiging mahina hanggang sa katamtaman mula sa Silangan hanggang sa hilagang Silangan na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Ang araw ay sisikat ng alas 5 ng umaga at tulubog naman ng alas 5 ng gabi. Para sa nalalapit na halalan, makakapanayam ng aking partner ang senatorial candidate na si Miss Alma Moreno. And joining us in this studio, this is our first ever live news interview. Senatorial aspirant Alma Moreno. Thank you for coming to the show. You're welcome. So, you've never been in a news format interview in your life? Actually, wala talaga. Wala. Pero meron kaming radio. Pero yung ganitong live, wala talaga. So, why run for the Senate? You know, frankly speaking, you could have run, let's say, for Congress. Or you could have run as mayor. But why run for the Senate? Actually, unang-una, wala talaga akong plan tumakbo. Pero tumakbo as, as... A senator? Yes, senator, yes. Well, wala talaga akong plano. Marami nagsasabi sa akin, ba't di ako tumakbo? Pero sabi ko naman, hindi pwedeng desisyonan agad yan. Then dasal ako, sabi ko, Lord, give me a sign. So, what was the sign? Sabi ng mayor ko, huwag kang tumakbo kung wala kang partido eh. So, naghintay ako. So, biglang may lumapit. Sabi ko, Lord, guide mo ako kung kaya ko ba to. Then, so naghintay ako nga nun. Then, biglang tumawag sa akin ng una na partido na sumali nga ako sa partido. So, Binay called you? Yes! Actually, yeah, tumawag siya, yeah. So, what makes Alma Moreno qualified to be a senator? Siguro yung experience ko bilang legislation. As counselor, syempre counselor ako for 9 years sa Paranaque, tapos naging first lady rin ako for 9 years. Yung experience ko, di ba? So, and liga namin sa Philippine Counselors League. 9 years din yon. So, bilang SecGen din ako doon sa legislation and as president, tapos chairman din ako ngayon. As president, mas mahirap yun kasi syempre may mga project din kami. Okay, let's face it. You were a sexy star. Do you think that people will look you down or underestimate you? No, syempre, mas maganda yung pag sinabing Alma Moreno yan, kilala yan. Of course, kilala ka eh. Syempre, nararamdaman ko rin naman yung alam kong respeto nila na kaya kong tumakbo. Tapos yun, So, para ka palang si Binay, kasi si Binay, Sister Cities ang naging groundwork campaign niya. So, si Alma Moreno, it's the Counselors League of the Philippines. Okay, how about same-sex marriage? Are you in favor? No. Why not? Syempre, yung parehas kayo magpapakasal, parang hindi naman yata tama yung same kayo. So, it's a sin for you? Oo, sa magpakasal sin yun. Pero yung alam mo na, yung okay lang naman yun. Okay, it's a sin for you. How about the reproductive health law? Are you in favor? Oo naman, syempre. Oo. Yes in all forms or yes with reservations? Yes with reservation. What are the reservations?
Ano? Kailangan mapasagutin niya. Of course, you're running for the Senate. Kailangan talaga ng contraceptives para sa mahihirap. Siyempre, lalo na yung mga naghihirap, di ba, ang dami nilang anak. So, how would they do it? Patayin yung ilaw. Patayin yung ilaw? Hindi, joke lang. No, really. I mean, you're an advocate for women. So, what are your reservations in the RH law? Disseminate? No, it means, ano ang arilangan ni Alma Moreno pagdating sa batas na ito? Dapat kasi yung kaya, yun yung mag-anak. Pero yung mahihirap, i-seminar natin yan. Oo, i-seminar Oo, natin. tama ka dyan, Alma. Pero ang tanong ko, anong hindi mo gusto sa RH law? Teka, nawawala ako. Teka, pupunta pa. Hindi, wala pa ako dyan. Okay, tanong ko na lang. Pills! Oo, pills! Sangayon ka ba sa pills o hindi? Hindi. Gusto ko yung natural. Pinapahirapan mo ako, May batas ka bang nais gawin pag naging senador ka? Yung pinag-aralan ko sa women, yung para maging boses ng kababaihan. And yung boses ng mga konsehal. Oo. Okay, on that note, Alma Moreno, good luck to you. Thank Good you. luck to you, Mom. Thank you. Thank you for watching. Have a good day, everyone. At nakapanayan ko ng live si Miss Alma Moreno. At yan ang mga balitang nakalap natin sa araw na ito. Sa mga may katanungan, maaari nyo kaming i-follow sa Facebook at Twitter. Balitang Silangan Official Page. Sa muli, Ihahatid namin ang mga may init na balita. mga balitang walang alinlangan dito sa Balitang Silangan.